Sabi ni buy and sell, ang daming corrupt sa Congress, kaunti lang ang nagsasalita sa korupsyon, karamihan tikom ang bibig. Pero seryoso, ini-expect nyo magsalita sila? Bakit nyo ini-expect? Hindi ba that goes against reality and that goes against human nature? Bakit sila magsasalita? Nagbe-benefit sila doon. At kahit wala, hindi kumikita o hindi nakikisali sa mga ganyan-ganyang proyekto, the Congress, the House of Representatives, as well as the Senate, these are collegial bodies. So understand this. Pag pumupunta tayo sa sa election, pagka we go to the polling centers, when you elect congressmen, when you elect senators, they will be part of a group. Kaya we have to vote for more and better people. Hindi tayo pwedeng umasa sa isa lang. Oo, kunwari, may Senator Marcoleta ka dyan, may Senator Robin, may Senator Bato, and so on, may mga ganyan. Pero ang karamihan, wala silang kakampi doon. Tapos mag-i-expect kayo magsalita yung mga yan? Sila yung kailangan pumunta doon. Sila yung kailangan humarap doon sa araw-araw silang binabalahura ng mga kasamahan nila. Many of them, they don't have the backing of powerful institutions or churches or anything like that. Are we really expecting na magsasalita sila? Yeah. Paano natin palalakasin ng loob? Then we have to show our numbers. So tama yun, may mga nananawagan na pumunta sa kalye. But I think na it also matters kung sino yung nananawagan. Di ba? So, sige, let's do something. Let's take to the streets, but we don't have to join others. You can set up your own gathering. Nasaan ba kayo? Baka gusto ninyo, sa harap ng barangay hall ninyo, marami sa inyo. Bakit? That's a government. That's a government center. Pag-rally sa harap nun, kailangan ba sa EDSA pumunta? Kung sakasakali, meron na tayong nakikita na mas malaking organisasyon, mas maraming tao pupunta, punta tayo doon. But we don't have to wait for that. Daming nagre-reklamo, tagal-tagal po bago mangyari. Bakit hindi kayo nag-organize ng maliliit na pagtitipon at ipopost online? Mapapansin pa rin yan, kahit konti. O let's say 20 kayo sa harap ng barangay. Marami yun. Barangay yun eh. Hindi sinasabi na kailangan magtipon ng madla at lahat tayo we're all in one place. Iba na ang panahon ngayon. At hindi pa ito culminating activity. Tandaan po natin ang mga lessons ng kasaysayan. Bago nagka-1986, from 1968, tuloy-tuloy yung mga, tawag pa nun, demo. O, tapos nag-declare ng martial law. Nagpakita pa rin ng resistance ang mga tao. It doesn't happen overnight kasi ang nangyayari, binabash ninyo yung mga kababayan ninyo kasi walang nag-rally, walang pupunta sa kalye, walang ganito. It doesn't have to be that. Let's look at something else. Let's do something else. Di ba? Bakit hindi tayo mag-motorcade? Hindi kailangan maraming tao yun at marami yung reach nun. Bakit hindi tayo mag-smaller na pagtitipon? Mag-group nood tayo ng Senate Blue Ribbon Committee hearings. Magsama-sama sa isang kwarto, have your picture taken, and then hold up your signs or wear your t-shirts. Show it kahit konti lang tayo. Show it anyway. Ini-expect nyo ba na mananalo ka agad? Nag-uumpisa pa lang. And stop bashing each other. Magkakasama tayo dito, lahat tayo galit. Tapos sasabihin niyo, itong mga Pilipino, wala kasing kung nasa Indonesia lang tayo, kung nasa ganito, Pakistan tayo, ganito. If it takes some time, pagpasensyahan natin, but with that is up to us. Sabi ni Ma'am Celine, kakatanim lang, harvest na, transfer fund, billion, Hakot Award, DPWH, 5,500, flood control project. Ghost Fund Control Project, Leader Budol, mga alagad corrupt, 3 more years, kaya pa Pilipinas. Sabi ni Rilmi, okay lang naman si Remulla maging ombudsman, basta isang araw lang pagka-nominate niya kinabukasan. Uy! Di na daw magising. Uy, wag naman ganun. What should we do to stop them? Well, first of all, once this evidence is collected or gathered, the ombudsman must start the preliminary investigation pursuant to the filing of the cases against these people. These are congressmen. Ang congressmen, take note, hindi po yan impeachable officials. Ang ini-impeach lang po, presidente, vice-presidente,
heads ng mga constitutional commissions, ang Korte Suprema. Ayan. Okay? So, ang mga kongresista, paano tatanggalin? Usually, only through the Committee on Ethics. Ganon din mga senador. Sabi ni Antonio, as long as Nabi is there, walang change of president. So, you do the math. Ano ang paraan? Ano ang mga natitirang paraan? Yan. Isa pa is that the military seems to be unusually silent. Well, ang pagkakaintindi ko ay nagmamasid naman sila. At nagmamasid sila with hindi ko alam kung ano ang iniisip nila. Just all we know is that they are observing. Sabi ni Rayu 619, chief mistakes over and over again. I think this is very devastating and a tragedy. Instead of looking forward, continuous learning improvement, pick themselves up, then move forward. Okay? Sabi ni Jess, paano tatanggalin ang mga korap? Kinakasuhan yan. Thank you kay Jeezer. Sabi ni Junior Suave, posible po ba mag-people power? Of course it's possible. Is it probable? That's up to you. Anong gagawin para mapatalsik si Tambi? Well, ang nag-elect sa kanya ay mga kongresista, so ang pwede lang magtanggal sa kanya ay mga kongresista din. At matatanggal lang siya sa pagiging House Speaker. Sabi ni Sherwin, kung nanahimik muna si Marcos at tahimik nagpa-imbestiga, hindi na nagsitago ng mga cash assets pinadeposit sa Swiss account. Sabi ni Dodi, anyari kay Erap noon ay pinuntahan siya at sinabihan ni General Reyes na wala na ang suporta ng military sa kanya but it was not a coup d'etat. Okay, that's your take on it. Sabi ni Michael, thanks po. Ang hirap lang kasi ang bilis nila magnakaw ng bilyon tapos kung ipapabalik yung ninakaw nila, idadaan pa sa korte ang daming process ng padadaan. It's so unfair lang talaga. Wait! That's not the purpose of the Pakakatawa itong troll, Sabi niya, nung panahon ng amo niyo, di kayo nagsalita. Ako? Hindi ako nagsalita. Nasa radyo ko at kinall out ko lahat ng mga tiwali sa gobyerno ni Presidente Duterte. At doon ako tuwang-tuwa dahil ina-address niya yung issue at hindi kami pinapatahimik. Tumigil ka dyan sa hindi ako nagsalita. Hanapin mo yung mga back issues ng karambola para makita mo. And that was the one thing that was also good about PRRD. He let us talk. In fact, nung nag-meeting kami, sinabi niya pa sa amin, do not think na you cannot criticize my government so that I know what we are doing wrong. Karapatan nyo yan. He told us that repeatedly. Ang kapal ninyong magsalita ng wala kang data. Sus! Yung mga ganyang klaseng mga pabunganga mo, yan yung reason kung bakit iniisip ng mga tao na weak kayo, iilan lang kayo, tulad kayo ng amo nyo. Next, okay? Huwag kayong magsasabi na, wala bang mananawagan? Kung walang nananawagan, kayo yung manawagan. You find the need, fill it. Bakit? Hindi ba pwede kahit 20 lang kayo mag-gather at mag-placards? Tignan nyo, nag-iisa si Madam doon sa Villamor holding up a sign at umiiyak na nung kinukuha nito si PRD. That made a big difference. Nag-iisa lang siya noon. Pangalawa, don't turn on each other. The reason ini-infiltrate tayo ng mga taong walang interest talaga sa kapakanan ng bayan ay dahil naniniwala kayo. Look,
We don't have to agree 100% with each other to stand shoulder to shoulder. Pwede natin gawin yon. Hindi ako agree doon sa inyong gustong sistema ng gobyerno, but because naniniwala ako, katulad ninyo, natiwali itong gobyernong ito, I will stand in the streets with you. Isa lang ang kailangan natin ngayon, magbago ang liderato. Isa lang ang hinahanap natin dito. Maayos at malinis na gobyerno. If you have more time trying to destroy people who can stand by you, then you're not with us. Oh, beware bloggers. Bakit importante ang mga bloggers sa inyo? Even I am not that important. I am here to speak my piece. You don't have to make me a leader. I don't need to be a leader. I'm just here to speak my truth. I am here to tell you what I know, to make you the beneficiaries of my knowledge. I am not here to bash other vloggers. I am not here to bash yung mga kakampi natin. I am here to tell you what is happening to this government and to criticize those who are using public money against the people themselves. I have no time for the pettiness of other people. Sabi ni Bayan Sel, ang hirap ng buhay ng ordinaryong mamamayan. Tayo na ang hirap sa pagtatrabaho para bayaran ng sahod ng mga politiko, tapos tayo pa rin na naghihirap para paalisin ng mga corrupt na politicians. Yes, and if that doesn't make you angry, di ba? Let this mobilize you. Let this move us. Ano, kapagulpi na lang tayo. Sabi ni Ma'am Marie, sanay yung troll na yan sa mga amo nila na bawal batikusin. Yung amo nilang weak at pikon, nagpapakulong at nagpapatahimik ng bumabatiko sa kanya, mga walang hiyatong amo yung bangag. Sabi ni Kems, hi, kaka-like and share lang. Maligayang araw po sa inyong lahat at sa ating lahat. Mabuhay. Sabi ni Frey, I want to see those congressmen that did not vote for the impeachment of Sara na ipaglaban yung tinindigan nila by voicing out and questioning everything sa hearings. Yes, pero aasahan nyo silang magsalita? Do you know how much Congressman Pulong Duterte suffered in the 19th Congress? Every opportunity, hindi siya magsakikwento nito, and I'm not even supposed to make kwento, but this much I know, pinahirapan siya. So, hindi ko alam about the others. Pero hindi siya nagsasalita, but because he was a Duterte, pinahirapan siya. They did that not just because he was a Duterte, pero to hold him up as an example para matakot yung ibang mga kongresista para hindi sila magsalita. The problem? We voted for them again. Oh. Sabi ni Kupalogs, lakis kasi bigayan ni Tambi sa mga vloggers niya, makakapal mukha sa nakaw, galing binibigay sa kanila todo protekta sa mga tiwali sa Congress at BBM. Sabi ni Kian, is there a thing na economic sabotage na pwedeng ikaso sa corrupt congressmen at contractors? Okay, we're going to have to learn how to use the term economic sabotage. These are very specific crimes under economic sabotage. Falsifying documents at the LTO is economic sabotage. Yung mga yung smuggling at saka yung sobra-sobra, yung beyond the quotas ng na pag-i-import ng agricultural products, hoarding of agricultural products, yan po ay economic sabotage. Pasok ba dyan yung mga corruption? Hindi. Kasi ang corruption is under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So, ito nga si BBM, banggit ng economic sabotage, hindi niya pala alam yung batas. Sabi ni Dayan, may alam akong asawa ng mataas na opisyal sa gobyerno, dead ma lang, tumawa lang. Parang kilala ko yun. Sabi ni Bong Peralta, ganito tayong mga ordinaryong Pilipino na kulang sa kaalaman kaya naaabuso at sukdulang kasarinlan na ating bansa ang inaatake. Salamat sa mga Pilipinong tulong. Ay, ako pala, nagpapaliwanag sa mga kasuan ng mga tanong namin. Sabi ni Inday Liit, as an OFW, if ever there will be a rally for change, I will send my whole family to join them on the streets. So tired of the same issue of corruption. We OFWs were dismayed. Saan na ang men in uniform natin? Help.
Ma'am Inday, you have so far been the most sensible. Tama yan. Look, OFW siya. Hindi siya makakapunta sa rally, so she sends her family instead. Thank you very much, Ma'am Inday Liit. That is a very positive message. Ito, sabi ni Joanne Limchu, can we do Earth Hour on the day of PRD's confirmation of charges on September 23? Turn off the lights on TV, will on to view the confirmation. In that way, we voice our disappointment sa government ngayon. Pwede. Sabi ni Zian, pero epekto halos pareho lang. Anong ibig sabihin nun? Ano yung antecedent? Pakiliwanag po. Sabi ni Mr. Sage, is Sara Duterte has a chance to win the next election na dungisan na pangalan niya? Ikaw lang ang nagsasabi na dungisan siya. So obviously, you're here not to give us a fact. You're not even here asking a reasonable question. Sabi ni Ma'am Jeng, tama po, in our own way, ginawa ko yan sa aking page para kung sino man ang makabasa, mabuksan ng isip kung gaano kawalang pakialam ang presidente natin sa ngayon sa atin. At sa ginagawa niya ngayong pagdistansya sa sarili niya na para bang wala siyang kinalaman sa lahat ng nangyayari. Hanap siya ng hanap ng kung sinong sisisihin. Ma'am Jeng, ang galing niyo po magsulat. I want to see more. Tag niyo naman ako sa mga posts niyo. Sabi ni Jen, kapangyarihan nasa tao pa rin. Sabi ni Ma'am Allen, senior and junior, napakaganda if napatalsik ng pink, hindi talaga sila nagkamali. Ano, napakaganda if napatalsik ng pink? Sabi ni Diana, may alam, nabasa ko na pala. Thank you kay Ma'am Bebs at kay Ate Lala. Sabi ni From the Stock Room, may natatanging lugar sa impyerno para sa mga politiko at mga opisyal na lahat ng sangay ng pamahalaan na ang paniniwala ay kinakailangan may porsyento sila sa mga proyektong pampubliko. Totoo, ang sakit, ano? Sabi ni Wuay, huwag na tayong umasa sa AFP, natapala na yan sa pera ang leader dyan, kaya mga Pinoy, ay bitin po yung sinabi nyo. Don't you think corruption does sabotage the economy? Yes, but there's no crime. In order for it to be a crime, there has to be a law. So it's not a crime. You can argue it. Of course, it sabotages the economy. I agree with you completely. Nakaka-apekto talaga ng ekonomiya. Pero it is not a crime. They have not made it a crime. Where is the law? Diba? Sabi ni Sir Chris, dapat alisin na yung mga congressmen voted by a small number of people in their districts, yet they wield power that affects the whole country. Ay, sabi ni Leonel, three governing bodies po ang bansa natin. Kung palpak ang isa, may dalawang aalalay. But it depends on what their mandate is. Diba? Sabi ni Jen, paano bantayan ang paggastos ng pera na ni-release ng fund projects? Dapat may civilian budgeted militias. But remember that these are, nagkakaroon ng militia in states because the state has its own autonomy within a federal republic. So, ewan ko dito kung ano yung magiging counterpart niya. Sabi ni Jackie Lou, speaking of rally, I remember nung nakidnap si FPRD and sa Bohol may ginawa na rally to bring him home. As an OFW, sinabihan ko ang parents ko to join, and if they join, I will add their allowance, lol. Pwede. Pero anyways, kahit di ko binibigyan sila, pupunta pa rin sila kasi DDS solid talaga family namin. Sorry, please hug your parents for me when you get the chance. Sabi ni Gising na Pilipinas, I haven't been active in politics since I started voting until FPRD taught me how to be a true Filipino citizen. Noong panahon ni Duterte, isa yung sinasabi namin parate. Kakaiba nagkaroon tayo ng Duterte. And remember this, that they will try to destroy him, try to make him disappear from history. Sa ngayon, kinokontrol nila ang trad media. They don't need social media so much except to feel good about themselves. But really, why do they try to control mainstream media? Because mainstream media documents. And so they document their opinions against the Dutertes more fervently than we are able to document our own opinions. We will have to invade that. Kasi sa totoo lang, hindi natin makuha yung academe to write the scholarly articles about how we felt about the Duterte administration, how things work. Ang mga nasa academe, puro salungat ang mga sinusulat.
because they want him to disappear. Those who truly believe or don't like him, he was so different from the previous ones, hindi nila ma-manage yung change. But those of us who know, and there's so many of us, sa totoo lang, huwag kayong mawalan ng loob kasi ang dami natin. Nakakalimutan lang natin because we allow ourselves to be divided by little things. Pero yung totoo niyan, ang dami natin. We can make a difference. But you need to show those numbers. And when that happens, then the real things that need to be written, so that the world needs to see this. They want Duterte to disappear because they cannot manage that change. Because it is too far away from the world that they built. And this is the world that they built. Yung nakakakurakot. At sinong nakakakurakot? Sila. Remember that the people who are really holders of power, they create our world and recreate it every time. Lesson. Remember the Malolos Congress. Alala nyo? What many don't know is that pinaglalaban sa revolusyon ng separation of church and state. Okay? Kasi may hawak ang mga praile doon sa gobyerno. At yun po, di ba, was something na hindi, na one of the sources ng pagmamalupit sa ordinaryong Pilipino nung time na yon. So, polos y servicios, at saka yan, those were the things that the Katipuneros were fighting for. Nagkaroon ng Malolos Republic. Yung mga ilustrado na hindi naman talaga sumama sa laban, suddenly sila na yung mga congressman. And this affected the voting. Hindi nanalo si Antonio Luna bilang pinuno ng kongreso na yon. O, di ba? He lost by 1 vote. Nakita ni Luna yan. Up next na pagbubotohan was the separation of church and state. Alam na ni Luna during the debates, mananalo yung mga lokong hindi naman wala namang ambag. Itong mga to, wala silang ambag pero mananalo na naman sila, babalik tayo dun sa dati. So anong ginawa ni Luna? Nilabas niya yung iba niyang mga kasama. During the voting, akala nung kabila nananalo sila, nakampante sila. At the last minute, pinasok ni Luna yung mga kasama niya, and that provision won by 1 vote. Why is this a lesson? Just because we win doesn't mean the fight ends. Just because Duterte became president doesn't mean na ayos na natin ang bansa natin. Nag-intay lang yung mga tiwali, inintay lang na mawala siya. And they want to now ensure na hindi makabalik yung Duterte style of governance. Yung meron talagang nakikinig. Yung meron talagang nagbabaliktad ng tatsulok. Yung may nagcha-challenge ng mga oligarko. Yung may nagki-care dahil na ayun naglalakad tayo sa kalye at we're so prone to becoming victims of crime. Everything that the enemy has done, they have continued to do. Dahil nakalimutan natin na just because nanalo ang isang Duterte doesn't mean na nagbago na ang mundo. It only means na hindi pa tapos. When Duterte became president, that was a revolution. Nagbago eh. Suddenly, umaandar ang infrastructure, we were catching up. Nagkakaroon ng mga negosyo, nagkakaroon ng confidence yung mga tao. Bumaba ang krimen. Of course, there were things that still went wrong. Of course, may mga tiwali. No change will happen overnight. And even if we win, let's say, another people power revolution, do not expect that corruption will vanish overnight. It is a continuing project and something that we must keep doing. So don't be angry pag hindi nyo nakukuha yung change right away. Don't be angry na may mga kasamahan tayo na they might not be doing the things that you want them to be doing. But we must make and insist on those changes. Kailangan we have to keep pushing. Alam niyo yung nangyayari sa tubig? 'Di ba pag konti lang ang tubig, pero droplets at a time sa bato, over time magbabago din 'yan, but it has to keep dripping. And we have to keep pushing. Huwag po mawalan ng loob. Sabi ni Ferdy, tama yun. People power will not happen overnight. Maganda kung mag-noise barrage, paskil tayo ng mga posters sa bahay natin hanggang mag-ayahan.
naniniwala ako na dismayado na talaga mga kababayan natin. Hindi lang nila alam kung paano sila maririnig. There you go. That's it. Sabi ni Jinggoy, sana sa September 23, lumabas ang mga Pilipino sa kalsada to show support for PRD's battle. Ipakita natin na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Correct. I agree. That's something that we can do. O diba now, tama na yung mga, wala bang rally? Ba't di kayo pumunta ng rally? Ang mga Pilipino talaga. Stop the head shaking. Start the suggestions. And let's do it. Let's do it. It doesn't have to be a big one. But a lot of little ones will make a difference pa rin. Sabi ni Ma'am Awi, Duterte made us realize that we don't have to keep sleeping to visualize the dream. He made the dream a reality. Pinatikim niya sa atin anong itsura ng Pinas kapag pangarap ay naging realidad. And also the value of putting in the right people. Again, I hate to say this, but we still have to choose the right people. The consistent ones. Thank you kay Ate Lala, kay Samara, kay Riona. Thank you very, very much po sa inyo. Sabi ni Simpleng Tagabukid, harken back to the days of Erap joke booklets and chain SMS joke messages. Well, may internet na and there's social media. Keep joking about this government because sa totoo lang, mas ayaw nila yung pinagtatawanan sila. So, again, hindi pwedeng tumigil sa galit lang natin. Let's organize. Kahit 20 lang. Kahit 50. Kahit 10. Put it on Facebook. That's still a gathering. Sabi ni Fiel, sana mayroon dito sa amin sa Leyte. Sir, hindi nyo kailangan maghanap. Kayong gumawa. Sabi ni Edith, sabi nga ni Mufasa, sa anak niya na si Simba, remember who you are. Let's remember who we are. Sabi ni Ma'am Edith, we are the salt of the earth. Tayo may kapangyarihan, hindi ang mga nasa gobyerno. Sabi ni Jade, kung di lang nagka-pandemic, malaki talaga ang pag-asenso ng Pinas. Proud for being Filipino. Kung sa ibang bansa ka, not like now, kahit sa HIV palang issue, nandidiri ang mga Arabo. Okay, so muli, maraming salamat sa inyong, recap lang po muna tayo. Inuubo na kasi ako. Sabi sa inyo, may sakit pa ako. Dali lang po. Paano nangyari? Ang official development assistance o kaya ang foreign assisted projects ay mga, karamihan nito ay soft loans o kaya grants that we have to pay back. Okay? Binibigay ito for rigorously vetted projects. Bakit rigorously vetted? Bukod sa international, yung pinanggagalingan ng pera na yan, ang purpose nito is to make a huge difference. So these are big ticket items. So binanggit natin kanina, malalaking items na ito for the mitigation of climate change na nagre-resulta sa pagbabaha. Malalaki ito, 11 ang mga proyekto na ito. 6 yung nadiskubre pa lang so far ni Kong Ungab. Ngunit, kahit naipasok na ito sa National Expenditure Program, along with the counterpart na nire-require nila sa atin, pagdating nung 2024, pagdating dun sa final na GAA, nag-disappear. Ganon din ang nangyari noong 2025, 67% po ang na-reduce doon sa loan and sa counterpart fund na nakalaan para sa mga river basin projects to mitigate the flooding caused by climate change. 2025, from 27.5 billion, naging 9 billion na lang. Sa 2024, 21 billion ang nakalaan, naging 0. Nagtaka si Kong Ungab kung kaya't napansin niya, ay, bakit lumaki yung mga district projects for flood control? Hindi ito big ticket projects and in many instances, mga paglilinis lang nga ito ng imburnal. Dumami yung mga Office of the District Engineer, mga District Engineering Office-led projects, meaning in-identify ito ng mga district engineers. Since these are small projects, they are inefficient, maraming nasasayang at hindi pa rin na-address ang root cause ng flooding. Sa madaling sabi, yung ODA at FAP nag-disappear and they appeared as flood control projects in the political districts all over the country. Covered daw lahat, halos. What does this mean? It means
somebody diverted these fundings. Kaya nilalagay pala ng ibang mga kongresista as priority yung kanilang mga district projects at yung iba doon ay kumurot dyan sa mga ODA at FAP natin. Ibig sabihin, we found another source for these inefficient and ineffective flood control projects. But wait, hindi kasama ang mga kontratista dito sa mga usa-usapang ito. Meaning, well, not directly anyway, meaning na-disappear ang mga ito through congressional action. Legislators po ang nagpa-disappear sa mga pondo na ito sa national budget. Beans? Beanie? What's he doing? At dahil doon, all over the country, binabaha pa rin tayo. All over the country, namimiligro ang mga buhay ng kapwa Pilipino kung hindi dahil dahil nalulunod, nagkakasakit, o nawawalan ng bahay. Posibleng ang iba sa kanila, they are reduced to poverty dahil nasisira ang kanilang kagamitan at mga property. Mga negosyo, naaantala, pati serbisyo ng gobyerno natitigil. Kung maaalala natin in 2024 kung saan nawala ang ODA na yan, from 21 billion naging zero. Ito rin ang taon kung saan naglaan ang mga kongresista, yung legislature basically, ng 800 billion pesos para sa ayuda. 800 billion pesos na hindi lumitaw bilang serbisyo ng gobyerno. 800 billion pesos na ibig sabihin kumonti ang mga available na mga loans para sa maliliit na mga negosyo na nawalan din ng mga serbisyo para sa healthcare. Naubos yung pera para sa infrastructure. Naubos pati ang pasensya natin. Pero sino ang namayagpag? Ang pamimigay ng 800 billion pesos na dineprive natin sa mga state projects, sa mga government projects. This set us back. Kung dati nakakahabol na tayo sa naantalang infrastructure programs natin, naantala na naman tayo dahil isang buong congressional period, kumbaga 3 taon, na halos walang projects. Sa mga naghanap ng big ticket projects para sa flood control, sa mga nagtatanong, bakit parang puro maintenance lang? Bakit walang ginagawang malaking solusyon para sa mga flood control, para sa mga baha? Ayan po ang sagot. Siniro natin yung budget para doon. And instead, binigay natin sa mga distrito ng mga kongresistang hindi natin alam kung ano ang ginawa. Isa na namang pagkakataon na nawala sa atin, ilang bilyon na naman ang napariwara, ilang bilyon na naman ang hindi nabigay bilang serbisyo, bilang proyekto, bilang tulong sa ordinaryong mamamayan. Pero tama na. Tama na rin, alam niyo kung bakit nahihirapan tayo magpulong-pulong, magsama-sama. Kasi ang hilig natin magbintang ng kapwa Pilipino. Pinapagalitan natin parati sarili natin, pero mababa na talaga ang national self-esteem. Kayo kasi, ang binoto nyo. Tayo kasi, hindi tayo kayang mag-arali. Tayo kasi, tinitiis natin. Pilipino talaga, ayan na naman. Boto ng korap. Bakit pinagbibintangan nyo yung mga bumoto? Bakit hindi nyo pinagbibintangan yung mga tao who made this possible? Hindi tayo ang may hawak ng pera na yan. Pwede ba? It's time to stop blaming each other and start getting together. Nananalo sila by what you're doing. Nananalo sila dahil bababa na nga ang national self-esteem. Binabakbakan nyo palalo. Hindi kayo makaget together ng maramihan, hindi kayo makapunta dun sa mga pulungan na pinananawagan. Why don't you get people together in your living room, in your backyard, in your front yard, in front of your barangay? Kahit 20 kayo, mararamdaman yan. Take pictures, put it on social media. Iba na ang panahon ngayon. We can try something else. Pero kailangan maramdaman ng ating mga kongresista, mga senador, at ng ating presidente, mga nakaupo sa legislatura, itong mga appointees na either nagbubulag-bulagan o actively tumutulong sa katiwalian ng gobyernong ito para ipahamak ang ordinaryong mamamayan. Tama na po. Stop pointing fingers at those who have very little power and start pointing fingers at those who are making this happen directly. Tama na yan. Ayan ang harap-harapan na.
Kaya pala walang big ticket flood control projects, dinivert nila yung pera. Yun ang teorya ni Congressman Ungab. Kasi lumaki yung kanila. So kung meron rally, let's go. If you cannot go, have an activity in your own place. Kung gusto ninyo, manood kayo sabay-sabay ng mga Senate Blue Ribbon Committee hearings with Kong Marcoleta. Post it on social media. May epekto yan. As long as it is sincere and it is heartfelt, walang magagawa ang administrasyon na to. Rome wasn't built in a day. EDSA 1986 didn't happen overnight. It took years and years of just wailing away at the administration. Dahil mas mabilis ang mga pangyayari ngayon, it might not have to take 18 or 16 years. It might be shorter. It could be a matter of weeks. But you must show na hindi na tayo sang-ayon sa ginagawa ng mga ito. For those who cannot, take to social media, tell the government, I disagree with what you have done. Ingat lang sa libel, ingat lang sa inciting to sedition, inciting to rebellion, inciting to war. Ingat din sa false publications. Muli, ako ang maghihikaya. Kung hindi kayo makakapunta dun sa mga pinananawagan ng mga rally, find something that you can do. Para sa mga OFWs natin, alam ko na marami kayong ideas. Hindi kayo pwedeng mag-engage in political activity kung nasaan kayo, but you can go online and tell us what you feel, how you think. Tell your family na pumunta naman sila sa mga pulong-pulong at makilahok sa politika ng Pilipinas. Kung marami tayo, tandaan nyo, marami tayo. Huwag kayong magpaloko dyan sa mga trolls dyan. Huwag kayong magpa-distract dun sa mga nagsasabing walang mangyayari. Huwag natin sabutahihin ang sarili natin. The time has come to make yourself felt and make yourself heard. Maraming salamat muli. Ingat-ingat po ang lahat. Pangalagaan niyo po ang inyong kalusugan, ang kalusugan ng inyong pamilya dahil mahaba pa ang laban na ito. And yes, if you feel that they have done something wrong, you're already in the fight. And that's half the battle right now. So thank you very much sa lahat ng suporta na natatanggap namin ngayong araw na ito at natatanggap sa araw-araw. Maging ang suporta ay pag-like, share, follow, subscribe, or pagpapadala ng stars, super chat, super sticker, at gifts dito sa TikTok. Every little thing, every little show of support, sa pag-share pa lang alone, malaking bagay na po para sa amin. Maraming salamat sa inyong lahat. And keep up the fight, keep up the good work kasi sa totoo lang, kabado sila. And the reason kabado sila is because alam nila marami tayo. All you need to do is make yourself felt. Okay? Ingat-ingat, pero keep up the fight. And don't forget our other hashtag. Bring Duterte home. Okay? Huwag pong kakalimutan, bring Duterte home. Good night.